Pakita ko lang yung taas namin kumarites nung hindi pa nga ito na finish at ganito nga yung itsura niya. Masikip pa kasi nandyan pa nga po yung sofa, tapos may upuan pa kami dyan na Cleopatra pero pinahiram ko na iyan. Ganyan naman yung view niya sa may terrace kasi may mga puno yan sa labas. Pero hindi yan sa amin kumarites, sa kapitbahay yan. Dahil hindi pa nga po finish itong taas namin, kita nyo naman nilagyan ko ng mga kortina para yung mga alikabok ay hindi nga magkahulugan sa amin. Pero malinis naman yan kahit hindi nga po naka-finish. Yung kwarto naman namin ay nakabalot nga rin po iyan ng wallpaper bricks. Abot din ng 3 years yung wallpaper bricks na yan na hindi talaga nasisira. Tapos yung loft bed nga po ng dalawa ay dyan nga po yung hagdanan sa higaan namin, tapos maliit lang. Kaya naman nung pinagawa ko nga kumarites, ganito na nga yung itsura niya. Pinalakihan ko nga yung kanilang loft bed, tapos yung hagdanan ay doon na banda sa may sala. So syempre bago maging malinis yan kumarites, 2 araw din talaga akong naglilinis dito sa taas. Naglagay pa rin ako ng wallpaper sa higaan namin pero ibang style naman nga. Naka-finish na yung taas namin at nakamasilya pero wala pang pintura. So tinanggal ko pala yung nakasabit dyan at nilipat ko doon banda sa drawer ni Jowa. Ito na yung itsura na ngayon kumarites pero syempre mababago pa yan. O bala kong bumili na lang muna ng drawer para lagyan nga po ng aking mga abubot kasi busy pa nga si Jowa. Kasi bala ko talaga magpagawa ng mga cabinet dito para wala ngang nakalabas na kalat. O itong mga sapatos na yan dapat nakatago. So yan, kung mapapansin nyo nga kumarites, hanggang sa taas na talaga ng hagdanan yung loft bed nung dalawa. Naging malawak na nga, tapos yung damitan nila ay doon na sa taas nakalagay. So ito pala yung nilinis ko ngayon kumarites, yung higaan namin pati yung higaan nung dalawa kasi naman talaga para nang may ukay-ukay dito. Yung mga damit nila ay hindi nakalagay sa drawer, pati nga laruan ay nakahalo. Ay nakita pa nga akong mga maduduming damit, kaya naman talaga alam kong labahan iyon. Ito yung itsura ng drawer nila, siksikan yung mga damit pero nakatupi naman na. Pero syempre hindi yan magtatagal, baka aabot lang yan ng 2 araw. Talaga ko pinaka nakatagalan ang magtupi ng damit at mag-ayos. Kulang kasi ng space talaga yung mga damitan namin. Kaya yun talaga yung gusto kong next na aasikasuhin. Ito pala muna yung itsura ng higaan namin bago nga naging malinis. Nakatanggal na pala yung foam dyan dahil 2 araw na nga kami doon natutulog sa sala. Mas malamig kasi doon kasi nakabukas nga po yung bintana pati pintuan. Kaya bago ko siya ibalik dito, naglinis na muna ako. Winalisan ko na at ito at mamapin ko na nga gamit nga po yung tissue na map. Sabi ko nga sa inyo, pag dito ako sa taas, ganito lang yung ginagamit ko, yung tissue lang para hindi na nga ako akyat baba para magbanlaw or maglaban ng map. O ayan, tatanggalin mo lang yan pag madumi na at itapon muna. Ayoko talaga maglagay dito ng bed frame kumarites para malinisan ko nga ng maayos ito palagi. Hindi maipunan ng alikabok at hindi na nga rin maipunan ng gamit sa ilalim. At syempre ayoko nga yung maingay pag nagbibembang kayo. Mas maganda na yung sulit na yung walang nasisira. Char. Ibalik ko na nga yung foam, binalik ko naman na yung mga unan at iaayos ko syempre. Naranasan naman namin magkaroon na nga ng bed frame pero hindi nga maganda kasi nagkakaroon nga po ng maraming kalat sa ilalim. So balik tayo sa aking ginagawa kumarites. Ayan, dito tayo sa taas. Tingnan nyo naman kung gaano kagulo at kakalat dito. Nahin ko nga lang ayusin itong damitan nila kasi naman talaga hindi na ma-spelling or hindi na magkasya yung mga damit sa sobrang kalat. Kaya ang ginawa nila, kahit nakatupi na nga yung mga damit nila, ay dito lang nila nilalagay sa kanilang tabi sa higaan. Maliban sa paglalaba, ito yung pangalawa sa pinakaayaw kong ginagawa, ang magtupi. Nakakaantok at hindi nakakatuwa dahil saglit lang naman yan, makalat na rin ulit. Nung nakaraan, naayos ko na nga yung damitan ni Jowa, tapos ito naman yung sa kanila. 11 pala ako nakapag-umpisa maglinis dito sa taas kumarites kasi nung umaga nag-attend muna ako ng meeting. Tape meeting ng mga parents para kung sino maging mga president or di kaya vice president or magiging officer ng kanilang school. Ay, room pala. So ayan, iba na nga yung curriculum nila ngayon at hanggang 3 term na lang talaga sila. Balik na nga ako dito sa aking ginagawa, ayan, at kahit papaano nga ay nababawasan na nga yung aking tupiin. Lahat nga ng damit sa lagayan ng damitan nila ay uulitin ko ng pagtutupi. O di ba napakakalat talaga dito sa taas na higaan nila. Kaya ito talaga yung pinakahuli kong ginawa kasi alam ko ngang mapapagod ako dito. Kaya wala na yung mga damit, na iligpit ko na at naitupi. Dito naman tayo sa pagwawalis at pagtatanggal ng mga basura. Habang ako nga ay naglinis dyan kumarites, abay nagdaldal din talaga ako doon sa aking bunso kasi yung mga laruan niya nga yung mga nakakalat dito. Kami na akong naitapo na ipamigay pero mayroon pa rin akong tinira kasi gusto daw niya yun at gusto niya ngang nilalaro. Kaya lang nakita ko nga yung iba ay putol na. Kaya winalisan ko lang ng maayos para naman matanggal nga po yung mga alikabok dito. Ito na nga yung after nung nalinis ko. Tingnan nyo naman yung pagkakaiba ng nalinisan at hindi. Walang tupiin, wala lang mga basura at wala lang mga alikabok. So dito sa taas ay malinis na. Pati rin pala sa baba kumarites kasi pagkatapos ko nga dito ay dumiretso ako sa baba, nagmap at nagwalis. Naglinis na nga rin diretso, o diba sobrang sipag, char. Ito na pala pinaka-itsura namin sa taas. Kailangan pa talaga dito lagyan ng ceiling para makabili tayo ng aircon, char. Sana nga ay mabless pa tayo para naman nga makabili tayo ng aircon. So ayan, parehas malinis nga po yung higaan
namin. Masarap na naman ngang matulog mamayang gabi, lalo na kung nakaligo ka or nakahilamos. So masaya naman ako kumarites kahit pagod nga ako ng 2 araw. Dati ang nakaharang pala dito sa aming hagdanan ay kahoy lang iyon at gumagalaw pa. Pero ayan, kahit papaano nga, nag-improve naman itong taas namin. Hindi pa naka-tiles, buti na lang talaga matibay nga yung linoleum na nilagay ko dito. Mukha naman din nga daw siya tiles. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.